Habang pinagpapawisan sa kaba, nagtatakang nagtanong ang ating bida kay Teacher Wang Shi kung seryoso ba ito. Freshman pa lamang siya at ilang araw pa lang sa akademya, ngunit bakit siya agad ang pinatuturo sa harap ng buong klase? Hindi rin makapaniwala sina Tang Gayen at Ao Hai. Napatanong sila kay Teacher Wang Shi kung hindi ba ito nagbibiro, paano magtuturo ang bida ng spiritual energy fusion, gayong kahit kailan ay hindi pa nila ito nakitang ginamit ni Suong. Napatanong din si Gulele sa kanyang mga kaklase kung may nakakita na ba sa bida na gumawa ng ganoong teknik. Sabay-sabay namang umiling ang mga estudyante at sinabing wala. Habang nakatitig si Gu Wanwan sa bida, tahimik siyang napaisip na posibleng itinago lamang nito ang tunay nitong lakas. Ngunit paano naging posible na marunong ito ng napakamapanganib na teknik sa spiritual energy fusion? Agad namang nag-alinlangan si Ao Hai, kahit pa marunong ang bida, posible bang mas malalim pa ang pagkaunawa nito sa teknik kaysa sa mismong mga guro? Samantala, tahimik na napaisip si Teacher Wang Shi habang pinagpapawisan ng malamig. Alam niyang ang lahat ng teknik sa spiritual energy fusion na ginagamit ngayon ng mga Grandmaster ay nagmula at natutunan mismo kay Suong. Nitong mga nakaraang araw lamang ay matagumpay niyang nagawa ang mga ito sa unang pagkakataon. Sa limitadong lakas na mayroon siya, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na magturo sa harap mismo ng tunay na dalubhasa? Upang kontrolin ang sitwasyon, pinatahimik ni Teacher Wang Shi ang mga nagwawalang estudyante at muling tinawag ang bida upang umakyat sa harapan. Nag-aalangan namang tumayo ang bida mula sa kanyang upuan. Agad namang nakaisip ng paraan si Teacher Wang Shi, alam niyang hindi kumikilos ang bida ng walang nakukuhang kapalit, kaya mukhang hindi ito aakyat kung walang pakinabang. Dahil dito, agad siyang nag-alok ng 200 puntos kapalit ng pagtuturo. Nang marinig yun ni Ao Hai at Tang Gayen, gulat na gulat silang napatayo. Para sa kanila, napakalaking halaga ng 200 puntos dahil kailangan pa nilang dumanas ng napakaraming matitinding laban upang makakuha ng ganoong karaming gantimpala. Sinabihan naman ni Gulele ang bida na sa 200 puntos ay yayaman na ito. Ngunit nag-aalangan pa rin ang bida habang kinakamot ang kanyang pisngi, tila may gustong ipaliwanag ngunit hindi makasingit. Dahil sa pagmamadali, tinaasan pa ni Teacher Wang Shi ang kanyang alok sa 400 puntos, sabay giit na iyon na ang pinakamataas na kaya niyang ibigay. Lalo namang nabigla si Gulele at napatitig sa bida ng may labis na pagkamangha. Sa halagang 400 puntos, mabilis na napapayag ang ating bida at sa wakas ay pumayag na ring magturo. Nang dahan-dahang bumaba ang bida patungo sa gitna ng silid, hindi pa rin makapaniwala ang ibang mga estudyante. Hindi man lang kasi ginamit ng bida ang teknik na iyon kahit noong napaligiran at sabay-sabay siyang inatake noon. Ibig sabihin ba ay hindi pa talaga nila nakikita ang kabuuan ng kanyang lakas? Bago pa tuluyang makalapit ang bida, biglang naghagis si Teacher Wang Shi ng isang B-rank alloy target sa ere at inutusan ang bida na ipakita sa lahat ang kapangyarihan ng spiritual energy fusion. Napatitig sina Gulele at Gu Wanwan nang makitang sumang-ayon ang bida. Sa isang iglap, nagsimulang bumuo ang bida ng pinagsamang apoy at kidlat sa kanyang palad. Mabilis niya itong ibinato sa B-rank alloy na nasa ere, na agad na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog sa loob ng silid. Nabigla at namangha ang kanyang mga kaklase sa matinding lakas ng atake. Para sa kanila, masyado itong nakatatakot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Muling naghagis si Teacher Wang Shi ng mas matibay na A-rank alloy, na ikinagulat ni Ao Hai at Tang Gayen. Hindi nagatubili ang bida, sa pagkakataong ito, tatlong magkakaibang enerhiya na ang kanyang pinagsanib. Lalong napanganga ang mga estudyante dahil hindi sila makapaniwala na nagawa nito ang ganoong antas ng spiritual energy fusion nang walang kamali-mali. Nang tumama ang kanyang atake sa A-rank alloy, isang higit na marahas na pagsabog ang yumanig sa buong silid-aralan. Dahil sa tindi ng impak at hangin, napamura ang ilang estudyante at napilitang mapa-address upang protektahan ang kanilang mga sarili. Nang unti-unting hamupa ang usok, tumambad sa kanilang lahat ang napakalaking pinsala sa gitna ng silid. Napatitig si Tang Gayen at agad na napagtanto kung gaano kakilabot ang atakeng iyon. Tinataya niyang kahit ang isang high-stage tier 4 na martial artist ay malubhang mapipinsala o mamamatay kapag direktang tinamaan nito. Subalit itinuwid ito ni Ao Hai at sinabing sa tingin niya,
kahit ang isang tier 5 martial artist ay hindi kayang harangin ang ganoong lakas. Napatanong si Gulele sa labis na pagkagulat kung tao pa ba talaga ang bida. Naibulong din ni Gu Wanwan na kung ginamit ng bida ang teknik na iyon laban sa kanya noong una silang maglaban, tiyak na naglaho na siya sa mundo. Matapos maipakita ang lahat ng iyon, humarap si Teacher Wang Shi at muling tinanong ang mga estudyante kung sa tingin ba nila ay kwalipikado na ang bida upang magturo sa kanila. Ngunit bago pa man makasagot ang napatulalang klase, biglang may tatlong galit na guro ang sumugod papasok sa silid. Galit nilang pinagsabihan si Teacher Wang Shi na kung magtuturo lang ito ay ayusin naman nito at huwag pasabugan ang buong gusali. Dahil sa mga nagrereklamong guro, pinaliwanag na lamang ni Teacher Wang Shi na hindi kasi kumbinsido ang ilang estudyante, kaya ipinakita lamang niya kung ano ang tunay na kayang gawin ni Suong. Magalang namang bumati ang ating bida sa mga gurong kara rating lamang. Subalit nang makilala ng mga ito ang mukha ni Suong, agad nilang inilabas ang kanilang mga telepono at nagunahang tumawag ng iba pang mga guro. Minadali nilang papuntahin ang kanilang mga kasamahan dahil magtuturo raw ang misteryosong henyo. Hindi nagtagal, napuno ang buong silid-aralan, hindi lamang ng mga estudyante, kundi maging ng napakaraming guro na nakiusap at nakipagsiksikan upang makapakinig lamang sa kanya. Ang ilan sa mga matatandang guro ay nakahanda na ang mga notebook at panulat, sabay-sabay na inutusan si Suong na bilasan na at simulan na ang klase. Hindi makapaniwala si Gu Wanwan na napakaraming matataas na guro ang talagang lumusab para lamang palihim na matuto sa pagtuturo ng isang freshman. Nagtataka namang napatanong si Gulele kung ganoon ba talaga kasikat at attractive ang ating bida. Bagamat bahagyang nahihiya sa atensyon, sinimulan na rin ni Suong ang kanyang lecture. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang kanyang sariling karanasan at prinsipyo sa likod ng spiritual energy fusion. Makalipas ang ilang oras ng masusing pagpapaliwanag, natapos din sa wakas si Suong. Iyon ang lahat ng mahahalagang punto tungkol sa spiritual energy fusion pagtatapos niya. Pinaalalahanan pa niya ang lahat na medyo mahirap itong matutunan sa simula at maaaring maging napakamapanganib ng pagkakamali. Kaya iminungkahi niyang humanap muna sila ng maluwag at bakanteng lugar bago ito subukan. Bahagyang natawa si Tanggayen nang marinig na mapanganib ang pagsasanay. Mula pagkabata ay lagi na niyang naririnig na may panganib ang cultivation, ngunit wala siyang pakialam sa mga ganoong babala. Sinang-ayunan din iyon ni Ao Hai, sabing kung matatakot lamang sila sa panganib, mabuti pang huwag na silang mag-cultivate kailanman. Ngunit bago pa man tuluyang makatapos si Suong sa kanyang paalala at bago pa niya mapigilan ang mga ito, bigla siyang pinalibutan at inakay ng dalawang nagmamadaling guro. Sinabihan siyang tigilan na ang kadaldalan dahil kailangan naman niyang magturo sa kani-kanilang mga klase. Gulat na gulat si Suong at agad na nagreklamo kay Teacher Wang Shi, wala sa usapan na kailangan niyang magturo sa iba pang mga seksyon. Tumawa lamang si Teacher Wang Shi at sinabing hindi naman niya kailanman sinabing iisang klase lamang ang tuturuan nito kapalit ng mga puntos. Dahil doon, napamura na lamang si Suong sa galit ng mapagtantong naloko at naisahan siya ng matanda. Inabot na ng gabi ang kanyang tuloy-tuloy na pagtuturo. Habang nagiinat ng kanyang nanginginig na mga braso, nakahinga rin ng maluwag si Suong dahil sa wakas ay natapos din ang parusa, pinilit ba naman siyang magturo sa 5 magkakasunod na klase. Naibulong niya sa sarili na kung kaya lamang niyang patulugin ang mga gurong iyon sa laban, matagal na sana siyang tumakas. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang vilya, bigla niyang napansin ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog mula sa iba't ibang dormitoryo. Kasabay noon ay ang galit na boses ng isang dean na sumisigaw at tinatawag silang mga tanga. Sino raw ba ang nagbigay sa kanila ng ideya na mag-practice ng spiritual energy fusion sa loob mismo ng kani-kanilang kwarto? Samantala sa kalapit na kagubatan, kung saan nakatira ang mga estudyanteng walang dormitoryo, nagsimula ring lumipad at masunog ang kani-kanilang mga tent dahil sa pagsubok sa teknik. Napapasigaw sa inis ang ilan dahil sa halip na mapag-isa ang enerhiya, sunod-sunod na pagsabog lamang ang nalilikha ng kanilang mga kamay. Nagtaka ang karamihan kung bakit napakahirap gawa ng paraan ang teknik, akala pa naman nila ay naintindihan na nila ang paliwanag ni Suong kanina. Ngunit ngayon, na-realize nilang napakalaki pala ng agwat ng pag-unawa sa teorya kumpara sa aktwal na pagpapalabas nito. Bahagyang napangiti si Suong habang pinagmamasdan ang kaguluhan bago tuluyang pumasok sa kanyang bahay.
Balak niyang pumasok sa virtual world upang magsanay at mag-cultivate. Sa loob ng mahigit isang buwan matapos ang araw na iyon, araw-araw na sumabak si Suong sa mga matitinding virtual match. Dahil sa kanyang walang patid na pagsisikap at disiplina, nagawa niyang makapasok sa top 1,000 ng National Tier 3 rankings. Nakamit din niya ang kamangha-manghang 170 win streak, dahilan upang umabot sa level 17 ang antas ng kanyang streak badge. Ang kanyang breakthrough rank naman ay opisyal nang umabot sa gold isang star na may reward na 100 points. Binati rin siya ng system dahil nakaabot siya sa ika-950 na pwesto sa Tier 3 Skyladder, na nagbigay sa kanya ng karagdagang 500 points. Bukod pa rito, nakalikom siya ng mahigit 10,000 Marshall Dow points. Walang aksaya sa oras, agad niyang ginamit ang mga puntos upang itulak ang kanyang Overlord Body Spirit rank patungong 100%. Habang nag-iisip kung anong kakaibang antas ang naghihintay matapos ang Spirit rank, patuloy niyang ibinuhos ang enerhiya sa kanyang katawan. Habang tumataas ang antas nito, muling gumuhit ang napakatinding sakit sa kanyang mga ugat, ngunit buong tapang niya itong isinawalang bahala. Kahit pa nagsimula ng damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig at mga mata dahil sa matinding pressure, hindi siya huminto. Nagpakita ng abiso mula sa system, ang kanyang Overlord Body Spirit rank ay umabot na sa 75%. Pinilit pa rin ni Suong ang kanyang hangganan dahil nararamdaman niyang kayapa ng kanyang sistema. Sa huling hirit ng kanyang determinasyon, isinagad niya ang proseso hanggang sa lumabas ang pinakahihintay niyang pambihirang abiso, Overlord Body Spirit rank, 100% fully mastered. Biglang idinilat ni Suong ang kanyang namumulang mga mata at nagpakawala ng isang marahas na sigaw. Kasunod nito, isang napakalakas at nakatatakot na pagsabog ng purong enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, na nagdulot ng isang matinding shockwave na yumanig sa buong villa. Nang kumalma ang usok, muling lumabas ang isang gintong abiso mula sa system. Congratulations! Ang Overlord Body Spirit rank ay sa wakas ay nag-evolve na sa Overlord Body Mystic Tier 0 na porsyento,